Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4041-4050. Kabanata 4041. Nakarating si T sa loob ng pormasayon ni Soren Playman nang dumating ako sa Greater Realms. Hindi ko alam kung sino ang umalis sa daanan. Hindi rin ako sigurado kung nagkataon lang o planado ng mga ninuno. Gayunpaman, nakilala ko si Soren. Natuwa ang lahat sa silid matapos marinig ang tungkol kay Soren Playman. Lumakad ng ilang hakbang ang matandang lalaki at nagtanong, "Talaga? Wala akong sasabihin kundi ang totoo." Tumango si James, saka kinuha ang susi na nakuha niya sa Cloud Race. Hiniling sa akin ni Soren na hanapin ang mga susi na binabantayan ng 10 Great Races. As long as I gather all 10 keys, I can free him from the formation. Nang dumating ako sa formation sa likod ng bundok ng Cloud Race, ang Cloud Race ay inaatake ng Bug Race. Nag-disguise ako bilang Great Elder ng Doom Race, Yori Dalibor, at nakuha ko ang tiwala ng Cloud Race. Tinaboy ko ang Bug Race at nakuha ko ang susi ng Cloud Race. Ipinaliwanag ni James kung ano ang nangyari nang lumitaw siya sa Greater Realms. Lahat ng naruroon ay tao, kaya sila ay mapagkakatiwalaan. Bukod dito, magiging mahirap para kay James na kumilos ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong ng Heaven Eradicating Sect para mapabilis ang kanyang mga plano. Bagamat nag-aalinlangan pa, bahagyang kumbinsido ang matandang lalaki sa patoto ni James. Naglabas siya ng utos, "Itapon mo ang iyong mga armas." Lahat ng tao sa cottage ay sumunod sa utos. Ang mga nakatalaga sa labas ng pinto ay nagligpit din ng kanilang mga sandata, at ang pagbuo ng nayon ay nawala. Itinuro ng matandang lalaki ang isang upuan sa tabi niya at sinabing, "Maupo ka bago tayo magpatuloy." Inalis ni James ang aura niya at umupo. Nagtanong ang matandang lalaki, "Kumusta ang Primordial Realm ngayon?" Totoong ipinaliwanag ni James ang sitwasyon sa Primordial Realm at sa bagong universo. Ang kanyang mga kwento ay maayos at madaling sundan. Matapos magsalita ng ilang sandali, nakumbinsi na niya ang iba sa silid. May nagtanong sa kwarto, "Buhay pa ba talaga si Madam Thea?" Tumango si James at sinabing, "Oo naman." Siya ay muling nagkatawang tao sa Greater Realms. Gayunpaman, hindi ko pa siya nahahanap. Salamat sa Diyos. Kung buhay si Madam Thea, may pag-asa pa ang human race. Nagsaya ang lahat sa cottage. Sa Greater Realms, ang mga tao ay pangalawang rate na mamamayan at napilitang magtago. Hindi sila nang ahas na gumala ng malaya. Matapos malaman na buhay pa si Thea, nakakuha sila ng kislap ng pag-asa. Si Thea ang pag-asa ng human race. Habang nabubuhay siya, maaari silang muling buuin at maging pinakamalakas na lahi sa Greater Realms. Bahagyang nag-wave ng kamay si James at biglang tumahimik ang maingay na cottage. Sinabi ni James, "Ang aking gawain ay mahalaga at tutukayin kung ang lahi ng tao ay maaaring magtagumpay sa kanilang sitwasyon bago mapansin ng 10 dakilang lahi. Sa makatuwid, kailangan kong makipagkita sa Heaven Eradicating Sect para sa mas detalyadong talakayan." Bahagyang tumango ang matandang lalaki at sinabing, "Naiintindihan. Ang Soul Realm ay lubhang mapanganib ngayon. Plano naming iwanan ang base na ito at bumalik sa aming punong tanggapan. Kailangan nating maghintay hanggang sa mawala ang galit ng Soul Race." Pagkatapos magsalita, tumayo ang matandang lalaki at nagutos, "Lahat ay dismiss na. Ay empake ang iyong mga gamit, at maghandang umalis. Bago tayo umalis, sirain ang lahat sa baseng ito at alisin ang anumang bakas ng ating presensya." "Naiintindihan." Tumango ang mga tao sa cottage. Pagkatapos, mabilis silang umalis para mag-impake ng kanilang mga gamit at naghanda na tumakas sa Soul Realm. Nanatili si Dahlia sa loob ng kwarto, ang mga mata ay nakatutok kay James. Ngumiti ang matandang lalaki at nagtanong, "Ang pangalan ko ay Carglane Lawaz, at ito ang apo kong babae, si Dahlia."
Ano ang iyong pangalan, binata? Sumagot si James, ako si James Caden. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4042. Nanatili si James sa loob ng cottage at matagal na nakausap si Carglane. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, mas nalaman ni James ang tungkol sa matandang lalaki. Si Carglane ay isang tao na nakaligtas sa Primordial Realm era. Noon, nasa Sage rank lang siya at napakahina. Bagamat ang 10 dakilang lahi ay hindi ganap na nilipol ang mga tao sa Greater Realms noong Primordial Realm era, ang sangkatauhan ay nasa pinakamababang punto nito. Bilang resulta, ang iba pang mga pangunahing lahi ay walang awa na nanghuli ng mga tao. Ang mga taong nakaligtas ay nagsama-sama at lihim na itinatag ang Heaven Eradicating Sect. Ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect ay nakakalat sa bawat pangunahing teritoryo sa Greater Realms. Ang nayong ito ay isa sa mga base ng Heaven Eradicating Sect sa Soul Realm at si Carglane ang pinuno ng nayon. Mataimtim na sinabi ni Carglane, si Bruce Jensen ang pinakamalakas na tao sa aming nayon. Ang kanyang mga magulang ay nagsilbi sa isang pamilya ng Soul Race. Sa kasamaang palad, sila ay pinahirapan hanggang sa mamatay, at siya ay nawalan ng tahanan. Hinanap ko siya at pinapasok. Siya ay may malaking potensyal sa paglilinang at mayroon ding matinding pagkamuhi sa Soul Race. Pagkatapos malaman na ang kababalaghan ng Soul Race, si Satorio Hadeikyos ay nasa training, palihim silang sinundan ni Bruce at nag-set up ng isang formation para patayin sila. Sa kasamaang palad, si Satorio ay sinamahan ng isang makapangyarihang tagasunod. Si Bruce ay nasugatan at nauwi sa pagkawala. Tanong ni James, bakit hindi siya bumalik para gamutin ang mga sugat niya? Nagsalita si Dahlia sa gilid, utos ng sekta natin. Hindi na kami makakabalik sa aming base pagkatapos ilantad ang aming sarili kapag nabigo kami sa aming misyon. Kung hindi, ito ay magbibigay ng pagkakataon para sa kalaban na buntot sa amin, at magdudulot ng mapangwasak na pinsala sa punong tanggapan. Kahit na nanganganib tayong mamatay sa labas, hindi natin dapat ilagay sa panganib ang ating mga kasama. Baka sa mukha ni Dahlia ang lungkot at pag-aalala. Nang pumunta ako sa Hopeless City, hindi lang ako nandoon para mag-imbestiga ng mas malalim sa Soul Race, kundi para maghanap din ng impormasyon tungkol kay Bruce. Gayunpaman, wala akong narinig tungkol sa kanya. Wala pa kaming ideya kung nasaan siya. Pag-aalo sa kanya ni James, kung walang balita, ibig sabihin ay buhay pa siya. Siguradong nagtatago siya sa isang lugar para maalagan ang kanyang mga sugat. Pagkatapos niyang gumaling at malinaw na ang baybayin, malamang nababalik siya. Napabuntong hininga si Dahlia. Sana nga, hindi nagtagal, lahat ng tao sa nayon ay handa nang umalis. May pumasok sa cottage at nagulat, Sir, kumpleto na ang paghahanda. Utos ni Carglane, sige. Lumikas sa nayon ngayon. Pagkatapos, libo-libong tao ang nagtipon sa labas ng pasukan ng nayon. Lahat sila ay mula sa sangay na ito ng Heaven Eradicating Sect. Lumingon si Carglane at malungkot na tumingin sa nayon sa likuran niya. Tapos, sabi niya, napakatagal na namin dito kaya nalulungkot akong umalis. Pagkatapos naming umalis, ang intelligence network na pinalago namin sa paglipas ng mga taon ay mawawalan ng kabuluhan. Malaki ang populasyon ng human race. Kahit na ang kabuuang lakas ng karera ay medyo mahina, sila ay napakarami. Sa buong Greater Realms, lahat ng pangunahing lahi ay nagtataglay ng mga alipin at tagapaglingkod. Sa kasamaang palad, iyon ang tungkulin ng mga tao sa kasalukuyang panahon. Gayunpaman, sinamantala ito ng Heaven Eradicating Sect at lumikha ng iba't ibang koneksyon sa buong Greater Realms upang bumuo ng isang malakas na network ng intelligence. Sa pamamagitan ng kanilang mga network, maaari silang makakuha ng mga balita tungkol sa mga pangunahing karera at unang kamay na impormasyon tungkol sa mga galaw ng kanilang mga prodigy. Pagkatapos makuha ang impormasyong ito, gagawa sila ng mga plano at aalisin ang mga kababalaghang ito. Si Carglane ay may malungkot na ekspresyon. Bagaman kailangan nilang lumipat ng madalas, nanirahan sila sa nayon ng hindi bababa sa 1,000 epoch, at nalulungkot siyang kailanganin itong iwanan. Maya-maya, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang palad. Ang puwersa ay hamampes pasulong at pinatag ang nayon. Hindi nagtagal, walang natira sa lugar. Pagkatapos,
Sinabi ni Carglane, tayo na. Ang Soul Realm ay gumagapang kasama ang Soul Race. Upang humiga, kailangan naming lumipat ng hiwalay at magkita sa aming karaniwang lugar sa labas ng Soul Realm. Naiintindihan. Sa utos ni Carglane, lahat ng nasa labas ng nayon ay mabilis na umalis at nawala sa paningin. Naiwan si James kasama sina Carglane at Dahlia. Pero na, Mr. Kayden. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4043. Tumingin si Carglane kay James at sinabing, dadalhin kita sa aming punong tanggapan para mapag-usapan mo ang iba sa aming pinuno ng sekta. Sige, tumango si James. Natatakot ako na hindi ka pupunta kahit saan. Biglang may boses na pumutol sa usapan nila. Kaagad pagkatapos, ang mga itim na ulap ay bumungad sa abot tanaw. Ang paglalakbay sa makapal na ulap ay isang malaking hukbo na may mga sundalong nasa anyong tao. Ang mga sundalo ay nakasuot ng itim na baluti at may hawak na itim na sibat. Nangunguna sa hukbo ang isang matandang lalaki sa isang itim na damit. Siya ay walang iba kundi ang Panginoon ng Hopeless City. Napatingin siya sa tatlong tao sa ibaba niya habang nasa likod niya ang mga kamay. Ang tumakas na mga taga-nayon ay nahulog mula sa langit ng walang magawa at bumagsak sa lupa. Lahat sila ay nagtamo ng mga pinsala mula sa pananambang. Pinona mo sila sa amin. Galit na galit ang kulubot na mukha ni Carglane habang nakaturo kay James at agad na nagsisi. Naging pabaya ako. Naging maingat ako sa buong oras na ito, ngunit nagkamali ako. Isang nangingibabaw na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan, at nagpatawag siya ng mahabang espada. Sa sandaling iyon, ang kanyang aura ay nagliliyab ng malakas na parang impyerno. Naguguluhan, sinabi ni James, Sir, wala itong kinalaman sa akin. Gustong magpaliwanag ni James, ngunit hindi na siya pinatapos ni Carglane sa pagsasalita at itinusok na niya ang kanyang espada sa katawan ni James. Ang dalawa ay nakatayong malapit, at si James ay walang kalaban-laban. Napakalakas ni Carglane, at hinugot niya ang kanyang espada sa napakabilis na bilis. Sa isang iglap lang, napasandal na si James ng matalim na talam. Ang mahabang espada ay tumusok sa kanyang katawan, at isang kakaibang puwersa ang mabilis na nagsimulang sirain siya mula sa loob. Ayaw gumanti ni James, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Tinawag niya ang kanyang lakas ngunit hindi gumamit ng purong Chaos Power. Sa halip, hinati niya ang Chaos Power sa ibang uri ng kapangyarihan. Lumabas ang malakas na puwersa at pilit na inilabas ang espada sa kanyang katawan. Alam kong hindi ka maniniwala sa mga sasabihin ko ngayon, sir. Lumikas ka na lang muna habang pinipigilan ko sila. Isang itim na liwanag ang sumikat sa harap ni James at naging isang itim na espada. Si James ay nagpatawag ng isang na-reforged na malevolent sword. Ito ay hindi na isang chaotic treasure ngunit naging mas advanced na anyo. Hinawakan ni James ang malevolent sword at agad na pumasok sa Omniscience Path H's 6th stage. Lumakas ang kanyang aura, at nag-teleport siya sa langit para labanan ang 10,000 sundalo ng Soul Race. Gayunpaman, lumitaw ang isang malakas na porma sayon, at isang mapang uyam na presyon ang humadlang sa momentum ni James. Hindi nakatiis, bumagsak si James mula sa langit at bumagsak sa lupa. Pagkatapos, iniluwa niya ang isang bibig ng dugo. Carglane, ang matandang nakasuot ng itim na damit ay sumigaw mula sa langit. Sa mahigit 1,000 panahon, hindi mabilang sa aming mga kahanga-hanga ang namatay sa iyong mga kamay. Ngayon, dadalhin mo ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Walang balak na tumakas si Carglane dahil alam niyang wala itong saysay. Nilinggan niya ang mga sugatang tao na bumagsak mula sa langit at sumigaw, tumayo ka. Kahit na kailangan mong mamatay, lumaban hanggang sa iyong huling hininga. Sunod-sunod na bumangon ang mga tao at ipinatawag ang kanilang mga sandata. Bagamat sila ay nasugatan, matapang nilang hinarap ang kamatayan. Tumingin si James ng masama. Patayin mo muna siya. Tinuro ni Carglane si James. Galit na umuumbok ang mga ugat sa kanyang mukha at ginawa siyang nakakatakot. Sa sandaling iyon, siya ay ganap na galit. Paumanhin ni Dahlia, pasensya na po, lolo. Kasalanan ko lahat. Naging pabaya ako at napahamak kaming lahat. Pagkatapos magsalita ay agad niyang inipon ang buong lakas at inatake si James. Nagtataka ang Panginoon ng walang pag-asa na lungsod na nagmasid mula sa langit.
He murmured, "Anong nangyayari? Bakit bigla silang nag-aaway?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4044. Hopeless City ay ang pangunahing lungsod ng Soul Race. Ang kanilang City Lord ay si Hutchin Halpern at siya ay may mataas na ranggo sa mga residente ng Soul Race. Hindi lang siya ang Hopeless City's Lord, kundi isa rin siyang Elder ng Soul Race. Ang kanyang cultivation ay nalampasan ang Macrocosm Ancestral God rank at nasa Quasi-Acme rank. Ang Quasi-Acme rank ay pambihira. Ang pag-abot sa ranggo na ito ay itinuturing na unang hakbang sa Acme rank. Nagulat si Hutchin sa nangyaring labanan sa ibaba niya. Si James ay sinasalakay ng mga nayon. Lahat ng umaatake sa kanya ay napakalakas na magsasaka. Si Carglane ay isang pinakamataas na 9-power Macrocosm Ancestral God. Samantala, ang iba ay 7-power Macrocosm Ancestral Gods. Hindi dapat naging problema para kay James ang pagkatalo sa kanila, ngunit ayaw niyang masaktan sila. Kaya, napilitan siyang pumunta sa defensive. Hulihin sila ng buhay. Utos ni Hutchin. Wala siyang pakialam sa maliit na alitan na nangyayari sa ilalim niya. Sa kanyang utos, isang pormasayon ang naisa-aktibo. Napuno ng mga ulap ang kalangitan, at nabuo ang sword energies sa loob nila. Di nagtagal, ang sword energies ay nahulog mula sa langit na parang delubyo. Lahat ng nasa ilalim ng ulap ay agad na tumakas sa iba't ibang direksyon. Dumagundong. Ang sword energies ay bumagsak sa lupa, na naging sanhi ng marahas na pagyanig ng mga nakapaligid na bundok. Malakas na nagmura si James, damit. Ang nakapalibot na lugar ay naapektuhan ng malakas na pormasayon. Maging siya ay hirap na makayanan ang pagdurog ng pormasayon. Swoosh! Isang sinag ng liwanag ang bumungad sa kanila at naabutan ang isa sa mga taga-nayon sa dinaraanan nito. Siya ay hindi makakilos at itinaas sa langit. Swoosh! Whoosh! Ang mga sinag ng liwanag ay gumagalaw sa hangin patungo sa kanila. Mabilis silang naiwasan ng mga taga-nayon. Gayunpaman, napakaraming mga light beam, at ang mga hindi makatakas ay nakuha at dinala sa kalangitan. Sa isang maikling sandali, 12 ng mga tao ang nahuli. Ramdam ni James ang kapangyarihang bumubuo sa liwanag. Ang sinumang mahuli nito ay hindi makagalaw, at ang kanilang cultivation base ay selyuhan. Desperado ring umiwas si James na mahuli ng mga sinag ng liwanag. Nang makitang nahuli ang iba, natarante siya. Sa bilis na ito, hindi magtatagal bago mahuli ang lahat. Kung mahuli rin siya, paano niya tatapusin ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ni Thea? Hindi siya maaaring magdulot ng kalituhan at ibalik ang Greater Realms kung siya ay mahuli. Ang kanyang pinakamalaking prioridad ay ang makatakas sa pormasayon sa lalong madaling panahon. Nang nagpa siya si James sa kanyang susunod na hakbang, libo-libong light beam ang bumaril patungo kay Carglane. Ikinaway ni Carglane ang kanyang mahabang espada, na nagpalihis ng ilang mga sinag. Sa kasamaang palad, nahuli pa rin siya sa natitira na nakauwi sa kanya. Ang kanyang cultivation base ay agad na selyado, at nawalan siya ng kakayahang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sa huli, dinukot siya sa langit. Lolo, sigaw ni Dahlia, at sumugod siya para iligtas. Tumalon siya sa langit at lumipad patungo kay Carglane. Biglang, isang sword energy ang bumaril sa kanya. Nang makita ang sword energy na tatama kay Dahlia, mabilis na sumugod si James sa harapan niya at hinaranggan ang pag-atake sa huling segundo. Hinawakan niya ito at ibinaon ang kanyang lakas sa malevolent sword. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada at lumipad paitaas. Lumakas ang pressure ng formation habang si James ay tumaas sa langit. Bagamat parang dinudurog siya ng bigat ng mundo, tiniis niya ito nang magsimulang mamuo ang mga sugat sa kanyang katawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4045. Sa sandaling iyon, hinarang siya ng libu-libong sword energies. Tinamaan siya ng sword energies, dahilan para magtamo ng mabibigat na sugat ang kanyang katawan. Gayunpaman, nakasarado na siya sa barrier ng formation. Break! Sumigaw si James, pagkatapos ay tinawag ang lahat ng kanyang lakas. Wala siyang oras upang isipin ang mga kahihinatnan at ginamit ang kanyang chaos power. Ginamit din niya ang kapangyarihan mula sa kanyang omniscience path at ang malevolent sword. Pinagsama-sama ang iba't ibang kapangyarihan na mayroon siya,
Pilit niyang sinira ang porma sayon. Hinayla ni James si Dahlia palabas ng porma sayon at agad na naglaho habang nakatakas. Kunin mo sila. I want them back alive. Matapos makitang nakatakas si James, galit na sinigaw ni Hachan ang kanyang utos. Mabilis na hinabol ng hindi mabilang na mga powerhouse ng Soul Race si James. Si James ay nagtamo ng matinding pinsala. Matagal na ang nakalipas mula noong siya ay huling nasugatan. Kung saan siya nagmula, siya ay halos hindi magagapi. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay hindi kahanga-hanga sa Greater Realms. Si James ay hindi nang ahas na magpahinga kahit isang sandali. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang mapunit ang kalawakan at mabilis na tumakas mula sa lugar. Hindi nagtagal, nakatakas na siya sa Soul Realm at bumalik sa Chaos. Habang tumatakas, tiniyak ni James na hindi mag-iiwan ng mga bakas ng kanyang presensya. Nais niyang matiyak na hindi siya matunten ng mga humahabol sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali sa paglipad sa Chaos, pumasok si James sa isang maliit na mundo. Ang mundo ay hindi kapansin-pansin at hindi itinuturing na mabuti sa Greater Realms. Sa kabila ng pagiging isa sa mga mahihinang mundo, ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa 12th Universe. Matapos marating ang isang bulubundukin sa isang lugar sa maliit na mundo, hindi na nakayanan ni James ang hirap ng kanyang mga sugat. Nahulog siya sa lupa at tumalsik ang isang subo ng dugo. Agad siyang bumangon at tinawag ang kapangyarihan ng kanyang life path para gamutin ang kanyang mga sugat. Ang kanyang dating nasugatan na katawan ay gumaling kaagad. Gayunpaman, ang kanyang paggamot ay gumaling lamang sa kanyang mga panlabas na sugat. Ang kanyang malubhang panloob na pinsala ay hindi gumaling. Nasugatan din si Dahlia, ngunit ipinagtanggol siya ni James mula sa matinding pananakit. Dahil dito, hindi gaanong kakilakilabot ang mga sugat niya. Napatingin siya kay James na nakaupo sa isang lotus na posisyon at napansin ang maputlang mukha nito at nababalot ng dugo ang mga labi nito. Nakita niyang nasugatan ng husto si James. Itinaas ni Dahlia ang kanyang espada ngunit hindi niya mapatay si James. Matamlay na binuksan ni James ang kanyang mga mata at nakita niya si Dahlia na nakahawak sa kanyang mahabang espada. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha, sinabi niya, kung gusto mo, maaari mo akong patayin ngayon. Gayunpaman, tiyak na pagsisisihan mo ito. Bakit mo ako iniligtas? Dahlia bit her lips, her eyes betraying her internal conflict. She was conflicted about killing James. Sumagot si James, wala akong kinalaman sa pagsalakay ng Soul Race sa nayon. Kung hindi kita nailigtas, magiging mahirap para sa akin na linisin ang aking pangalan sa hinaharap. Lahat ng sinabi ko sa inyo ay totoo. Ipinaliwanag niya ang totoong dahilan kung bakit niya iniligtas si Dahlia. Iyon ay mag-iiwan sa kanya sa isang sapa na walang sagwan, at wala siyang ideya kung paano magpatuloy mula sa puntong iyon. Malamig na dumura ni Dahlia. Sa tingin mo ba magtitiwala ako sa iyo? Ikaw ang dahilan kung bakit nahanap tayo ng hukbo ng Soul Race. Ang lolo ko at ang mga taga-nayon natin ay hinagaw dahil sa iyo. Alam kong iniligtas mo ako dahil gusto mo lang akong gamitin para hanapin ang ating punong tanggapan. Pagdating mo doon, sabay-sabay mo kaming buburahin. Kung talagang kasabwat ko ang Soul Race, bakit ko itataya ang sarili ko para iligtas ka? Pakli ni James. Maliwanag na dahil mayroon kang masalimuot na pamamaraan. Sinusubukan mong kunin ang aking tiwala na makalusot sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Kapag nadiskubre mo ang aming lokasyon, lilito ang 10 Great Races para lipulin kami. Nangako na ang lolo mo na dadalhin ako sa Heaven Eradicating Sect's headquarters. Kung talagang nakikipagsabuatan ako sa Soul Race, naghintay na lang sana ako hanggang sa kayo na mismo ang nagdala sa akin sa headquarters. Hindi ba mas convenient iyon? Nawalan ng masabi si Dahlia. Matibay ang katwiran ni James. Kung kasama siya sa Soul Race, hindi na nila kailangan pangharangin ang mga tumatakas na mga taga-nayon kanina. Maaari sana silang maghintay hanggang dumating si James sa kanilang punong tanggapan at panasan silang lahat sa isang iglap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4046. Natarante si Dahlia. Matagal na siyang nabubuhay at ganoon din karami ang nakikita niya. Gayunpaman, hindi niya matukoy kung may kinalaman si James sa pagsalakay sa kanilang nayon. Nang makita ang magkasalungat na ekspresyon, sinabi ni James,
Maaaring hindi ka maniwala sa akin ngayon, ngunit sigurado akong mapatunayan ng panahon ang aking pagiging inosente. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at sinabing, sa lakas ng Soul Race, naging simple lang para sa kanila na patayin si Carglane at ang iba pa. Gayunpaman, gusto nilang mahuli ng buhay ang lahat. Halatang halata ang kanilang layunin. Gusto nilang gamitin si Carglane at ang iba pa upang akitin ang higit pang mga miyembro ng iyong sekta upang mapuksa ang iyong mga miyembro ng sabay-sabay. Ito ay mas mabilis na dadalhin mo ako sa iyong buhay. Hindi pwede. Agad namang tumanggi si Dahlia. I've already made the mistake of trust you once. I'm not going to repeat the same mistake. I'll believe you for now, but I didn't take you to our headquarters. As a show of my gratitude, I'll spare you today. Goodbye. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Dahlia at umalis. Bumalik ka dito. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang palad, na pilit na hinihila pabalik sa kanya si Dahlia. Kahit nasugatan si James, mas mahina pa rin si Dahlia sa kanya. What now? Are you trying to kill me? Sinaman ng tingin ni Dahlia si James. Umiling si James at sinabing, hindi. Paano ko mahahanap ang punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect kung wala ka? Ito ang pinakamahalaga at bahagi ng plano ni Thea. Walang puwang para sa mga pagkakamali, kaya dapat kang manatili sa akin sa ngayon. Itinaas muli ni James ang kanyang kamay, at ilang mahiwagang sigil ang lumutang sa kanila. Ang mga sigil ay dumikit sa katawan ni Dahlia at agad siyang nawalan ng kakayahan, na pinipigilan niyang gamitin ang kanyang lakas. Nagpatuloy si James sa pag-set up ng isang formation sa paligid niya upang pagalingin ang kanyang mga sugat, hindi siya pinansin. Ang kanyang katawan ay hiniwa ng libu-libong sword energies. Bagamat gumaling na ang mga panlabas na pinsala, ang kanyang panloob na pinsala ay nangangailangan pa rin ng atensyon. Ang kapangyarihan mula sa sword energies ay nag-uumapo sa loob niya, na sinisira ang lahat ng kanilang nakontak. Dati, siya ay nasa isang masikip na lugar at hindi maaaring sugpuin ang kapangyarihan sa kanyang sarili. Ngayon na siya ay nasa isang ligtas na lokasyon, hinimok niya ang lahat ng kanyang lakas upang supilan ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang Chaos Power para paalisin ito sa kanyang katawan. Mabilis siyang naka-recover mula sa kanyang mga sugat sa loob ng Time Formation. Matapos pagalingin ni James ang kanyang sarili, kumunot ang kanyang noo. Isa lang sa mga lungsod ng Soul Race ang naging ganito kalakas, ibig sabihin, ang Soul Race sa kabuuan nito ay nakakatakot. Kung magkakaisa ang 10 mahusay na lahi, halos hindi na sila mapipigilan. Huminga ng malalim si James at inalis ang Time Formation. Si Dahlia ay nakatayo nang hindi gumagalaw sa parehong lugar sa buong oras na naroon siya. Tumayo si James at itinaas ang seal na inilagay sa kanya. Matapos makalaya si Dahlia, hindi siya agad umalis o sinubukang atakihin siya. Pinandilatan niya lang ng galit si James. Matalim ang titig niya at parang naiinip ito ng malalim sa kaluluwa niya. Galit siya ngunit alam niyang wala siyang kapangyarihan laban kay James. James looked at her and said calmly, "Don't glare at me that way. I already told you that incident had nothing to do with me." Ngumuso si Dahlia at marahas na sumagot, "Ganun ba? Kung walang kinalaman sa iyo, iligtas mo ang aking lolo at ang iba pang mga taga-nayon." Kumunot ang noo ni James. Hindi pa ako malakas para gawin yun. Then, let me go. I'll figure out something out myself, pakiusap ni Dahlia. Nag-aalala siya sa kanyang nahuli na lolo. Agad na tinanggihan ni James ang kanyang mungkahi, na nagsasabing, hindi ko magagawa iyon. Kailangan mong manatili sa tabi ko hanggang sa may sapat kang tiwala sa akin upang dalhin ako sa punong tanggapan ng iyong sekta. Si Dahlia lang ang tanging pag-asa niya ngayon, kaya tumanggi siyang umalis. Kung hindi, magiging napakahirap para sa kanya na hanapin ang punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Ikaw, galit na galit si Dahlia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4047. Tara na. Mabilis na humakbang pasulong si James. Sa sandaling inalis ni James ang tingin sa kanya, tumalikod si Dahlia at tumakas. Umalis siya sa maliit na mundo at bumalik sa chaos. Nang maisip ni Dahlia na nakatakas na siya sa kaligtasan, isang figure ang sumilay sa kanyang harapan at hamarang sa kanyang dinadaanan.
Tumingin si James sa kanya at nag-click sa kanyang dila. Imposibleng makatakas sa akin. Matatagpuan agad kita, kahit saan ka man tumakbo. Kung gusto mong iligtas ang lolo mo, sumama ka sa akin. Ipasa mo rin sa akin ang lahat ng intelligence network na konektado sa Soul Race. Nang banggitin niya ang pagliligtas kay Carglane, natuwa si Dahlia. Nagtanong siya, mayroon ka bang paraan para iligtas siya? Hindi pa. Bumalik muna tayo sa Soul Realm. Tumalikod si James at umalis papuntang Soul Realm. Makalipas ang ilang saglit na pag-aalinlangan, sumunod naman si Dahlia sa likuran ni James. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa labas ng Soul Realm. Sa chaos sa labas ng Soul Realm, tiningnan ni James ang malaking maunlad na mundo sa harap niya at sinabing, napakalaki ng aura ng iyong kaluluwa. Ang sinumang nagkareranggo sa itaas mo ay mararamdaman na ikaw ay tao. Kung papasok ka kung anuman, malalaman ka bago pa man makalapit sa mga pangunahing rehiyon ng Soul Race. Kung gayon ano ang dapat kong gawin? I'll teach you a cultivation method that can help hide your soul aura, mungkahi ni James kay Dahlia. Habang nasa Ecclesiastical Restricted Zone, pinag-aralan ni James ang hindi mabilang na supernatural powers na naiwan ng Acmins. Lahat sila ay makapangyarihang supernatural powers na ginawa ng human race. Kabilang sa mga ito ang malalim na pamamaraan ng paglilinang na may kakayahang itago ang aura ng kaluluwa ng isang tao. Okay, walang pagdadalawang isip na pumayag si Dahlia. Pagkatapos ng labanan sa Primordial Realm, ang katayuan ng human race sa Greater Realms ay bumagsak ng husto. Karamihan sa mga powerhouse ng human race ay namatay, at ang kanilang mga kapalaran ay nawala. Ang lahi ng tao ngayon ay hindi kailanman nagmana ng pinakamataas na supernatural na kapangyarihan ng kanilang mga ninuno. Itinaas ni James ang kamay at itinutok ang daliri sa noo ni Dahlia. Biglang nagsimulang dumaloy sa kanyang isipan ang impormasyon tungkol sa pamamaraan ng paglilinang. Umupo si Dahlia sa lotus position at nagsimulang magproseso ng impormasyon. Pagkatapos, nagsimula siyang magtanim ng naaayon. Nag-set up si James ng time formation sa paligid ng kanyang katawan para bigyan siya ng mas maraming oras para mag-cultivate. Pagkatapos noon, umupo rin si James sa isang lotus position sa chaos, nag-iisip ng paraan para iligtas si Carglane at ang iba pang mga tao. Sa harap ng makapangyarihang Soul Race, wala siyang kapangyarihan. Ang tanging pagpipilian niya ay ang makalusot sa Hopeless City at gamitin ang intelligence network ng Heaven Eradicating Sect upang maghukay ng impormasyon tungkol kay Carglane at sa iba pang mga bihag. Pagkatapos lamang niyang maunawaan ng mabuti ang sitwasyon ay makakagawa siya ng maayos na plano para iligtas sila. Si Dahlia ay isang mabilis na mag-aral, at mabilis niyang pinagkadalubhasaan ang pamamaraan ng paglilinang na ibinigay sa kanya ni James. Pagkatapos ng matagumpay na pag-aaral ng cultivation method, ginamit ito ni Dahlia para itago ang kanyang soul aura. Hindi ma-detect ng Soul Race ang kanyang soul aura habang siya ay nasa kanilang teritoryo, na ginagawang mas madali ang paglipat-lipat. Salamat! Nagpasalamat si Dahlia. Matapos maipasa sa kanya ni James ang pamamaraan ng paglilinang, bahagyang naibalik ang kanyang tiwala kay James. Ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect ay madaling makagalaw sa Greater Realms nang hindi kailangang mag-alala na mahuli kung maibabahagi niya ito sa kanila. Hindi naman big deal. Pagkatapos sumagot sa kanya, binago ni James ang kanyang anyo. Mula sa isang gwapong binata ay naging isang napakagandang lalaki. Alam na ng Soul Race kung ano ang itsura namin, kaya mas mabuting mag-disguise na kami, ani James. Sige, nagpalit din ng anyo si Dahlia. Pagkatapos mag-adopt ng disguise ang dalawa, matapang silang pumasok sa Soul Realm. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4048. Bumalik sina James at Dahlia sa Soul Realm at nakarating sa labas ng Hopeless City. Mahigpit na binantayan ang Hopeless City noong araw na iyon. Maraming mga gwardya mula sa Soul Race ang nakatalaga sa labas ng gate ng lungsod. Sa harap ng gate ay nakatayo ang isang 3 metrong taas na berdeng malaking bato na may mga mahiwagang inscription na nakaukit dito. Teka, agad namang pinigilan ni Dahlia si James. Lumingon si James sa likod at nagtanong, anong meron? Itinuro ni Dahlia ang berdeng malaking bato sa labas ng tarangkahan ng lungsod at sinabing, nakikita mo ba ang berdeng batong iyon? Tumingin si James sa direksyon na itinuro niya, tumango, at sinabing, yeah.
What's wrong with it? Sinabi ni Dahlia, iyan ay isang mahiwagang kayamanan na nilikha ng 10 Great Races. Ito ay partikular na ginagamit upang kilalanin ang aura ng mga tao. Kapag na-detect nito ang isang tao, kakaiba ang magiging reaksyon nito. Nagpapalabas din ito ng liwanag na sinag na maaaring makadama ng mga tao. Nang marinig ito, napaatras si James ng ilang hakbang at maingat na tinitigan ang berdeng malaking bato. Sinabi ni Dahlia, karaniwan, masasabi lamang nito na tayo ay mga tao kapag malapit na tayo dito. Bukod pa rito, ang saklaw nito ay maaaring palawakin ng isang powerhouse. Ang mga inscription dito ay kakalat at hahanapin ang mga tao sa lugar. Nang makita na mayroon sila nito sa gate ng lungsod, dapat ay sinusubukan nilang pigilan ang mga tao na makapasok sa lungsod. Kumunat ang noo ni James at nagtanong, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Paano ko malalaman? Tara sa ibang lugar muna tayo, sabi ni James. Ngayon na mayroong isang kayamanan sa mga pintuan ng lungsod na may kakayahang makita ang aura ng kaluluwa ng isang tao, maaaring makilala siya nito bilang isang tao kahit na itinago niya ang kanyang aura. Sige, tumanggo si Dahlia. Ang dalawa ay sumuko sa pagpasok sa lungsod at mabilis na umalis sa lugar, patungo sa isang bulubundukin sa labas ng Hopeless City. Pagkatapos, umakyat sila sa isa sa mga bundok. Pagkarating sa tuktok, ibinalik ng dalawa ang kanilang orihinal na anyo. Tumayo si James sa bundok at pinagmasdan ang maunlad na lungsod sa di kalayuan. Kumunat ang noo niya at nag-isip ng malalim. Nag-aalalang nagsalita si Dahlia, nang mahuli ng Soul Ray si Lolo at ang iba pang mga taga-nayon, hindi nila ito ginawa para patayin sila. Susubukan nilang akitin ang higit pa sa mga miyembro ng ating sekta. Lumingon si James sa kanya at nagtanong, may iba pa bang base ang sekta mo sa Soul Realm? Tumanggo si Dahlia at sinabing, yeah. We have quite the amount. Gayunpaman, ang Soul Race ay nagalit matapos na patayin ni Bruce ang anak ng isa sa kanilang mga matatanda. Bilang pagganti, ipinadala nila ang lahat ng kanilang puwersa upang hanapin ang aming mga taguan. Nahanap nila ang ilan sa aming mga base at ganap na nawasak ang mga ito. Ang aming nayon ay isa sa napakakaunting mga nakatatanda, nahuli pa rin sila. Saglit na nag-isip si James at sinabing, ang tanging pagpipilian namin ay ang lumabas sa Hopeless City at subukang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa sitwasyon. Salungguhit, pero paano tayo makakalusot? Nag-aalalang sabi ni Dahlia. Umiling si James, hindi makapag-isip ng plano. Dahil mayroong isang kayamanan sa mga pintuan ng lungsod na may kakayahang makakita ng mga tao, dapat din silang magkaroon ng katulad na mga kayamanan sa loob ng lungsod. Kahit na sila ay sumilip, mahirap gawin ang anumang bagay nang hindi inilalantad ang kanilang sarili. Biglang naalala ni James ang kapangyarihan ng mga Ursa. Ang kanilang kapangyarihan ay may kakayahang gayahin ang anumang iba pang uri ng kapangyarihan. Kung matututuhan niya ito, magagamit niya ito para gayahin ang mga aura ng kaluluwa ng ibang lahi at malayang magagalugad ang Hopeless City. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4049. Dati, itinuro ng mga Ursa ang kanilang signature power sa mga subordinate ng Omnipotent Lord. Hindi inaasahan ni James na mapunta ang sarili sa isang sitwasyon kung saan kailangan niya ang kanilang kapangyarihan. Ang sakit naman ng Asterisk sa napasimangot na pinunasan ni James ang kanyang mga templo, pagkatapos ay bumaling kay Dahlia. Sa tingin ko kailangan nating kumonsulta sa pinuno ng sekta tungkol sa bagay na ito. Hindi kanya tutulungan. Noong itinatag ang sekta, gumawa siya ng panuntunan na nagbabawal sa ating mga miyembro na iligtas ang mga miyembrong banihag ng kaaway. Ito ay upang maiwasan ang hindi kinakailangang sakripisyo na magreresulta mula sa isang rescue mission, sabi ni Dahlia habang umiiling. Dahil iginiit ni Dahlia na hindi niya ito madadala upang makipagkita sa pinuno ng Heaven Eradicating Sect, walang choice si James kundi ang mag-isa. Gayunpaman, ang pagliligtas kay Carglane at ang iba ay hindi magiging isang madaling trabaho. Kahit na ang pagpasok sa Hopeless City ay isang problema, lalo na ang pagsisikap na iligtas sila. Nakaupo si James sa isang malaking bato sa tuktok ng bundok at nakatitig sa Hopeless City sa di kalayuan. Maya-maya, tinanong ni James, gaano kalakas ang Hopeless City? Sumagot si Dahlia, ito ay isa sa mga pangunahing lungsod ng Soul Race.
Ang kanilang City Lord ay si Hachan Halpan. Siya ay mula sa maharlikang pamilya ng Soul Race at isa ring elder. Siya ay lubhang kakilakilabot at nalampasan ang Macrocosm Ancestral God rank. Siya ay isang quasi-admin. Maraming powerhouse sa Hopeless City. Sa pagkakaalam ko, mayroong 3 quasi-admins at ilang 9 power Macrocosm Ancestral Gods. Ibinahagi ni Dahlia kay James ang kanyang nalalaman. Ang pagdinig kung gaano kalakas ang Hopeless City ay walang nagawa para mapawi ang pag-aalala ni James. Sa ngayon, nakayanan lang niya ang 9 power Macrocosm Ancestral Gods. Halos wala siyang pagkakataon laban sa isang quasi-admin. Sa kasamaang palad, 3 sila sa Hopeless City. Upang iligtas ang iyong mga kamag-anak, kailangan nating gumawa ng plano para madaig ang mga taong ito, nagpasya si James. Nag-isip siya saglit at sinabing, sabihin mo sa akin ang iyong mga kontak sa loob ng Hopeless City. Susubukan kong pumasok at alamin ang sitwasyon mula doon. Kailangan mong manatili dito. Kung mahuli ako, huwag kang mag-alala tungkol sa akin at tumakas sa unang senyales ng kaguluhan. Hahanap ako ng sarili kong paraan para makatakas. Tumingin si Dahlia kay James na may seryosong ekspresyon. Pagkatapos, sinabi niya, ang aming sekta ay maraming mga ahente ng Panektik, ngunit hindi sila ganoon kalakas. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho bilang mga tagapaglingkod sa mga mansyon ng mga pangunahing pamilya o mga tagapaglinis sa mga bahay aliwan. To contact our intelligence personnel, you'll need a code. Each of them is trained by a different person and they all have different codes. Hindi ko alam kung sino ang mga intelligence personnel sa loob ng Hopeless City, pero alam kung iilan sila doon. The secret code is for you to ask them, gusto mo ba ng lalaki? Kung isa sila sa atin, sasagutin nila ang tanong na iyon ng matibay. Tumingin si James kay Dahlia at tumawa. Namula si Dahlia at napasigaw, anong nakakatawa? Wala naman. Inayos ni James ang sarili at nagtanong, sino ang mga kontak mo? Hahanap ako ng paraan para makapasok sa lungsod, makipag-ugnayan sa kanila, at mag-imbestiga sa kasalukuyang sitwasyon sa Hopeless City. Ang mga pangalan nila ay, inilista ni Dahlia ang mga pangalan ng lahat ng intelligence personnel mula sa Heaven Eradicating Sect na nakapost sa Hopeless City. Sige, nakuha ko. Matapos malaman ni James ang kanilang mga pagkakakilanlan, agad siyang tumayo at pinaalalahanan si Dahlia, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Umalis ka kaagad kapag nahuli ako. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Teka, tawag ni Dahlia sa kanya. Oo, lumingon si James at tumingin sa kanya. Sinabi ni Dahlia, lahat ng aking mga kontak ay gumagana sa malungkot na mga kondisyon. Mangyaring mag-ingat kapag nakikipag-ugnayan sa kanila, at iwasan ang mga sitwasyon na maglalantad sa kanilang mga pagkakakilanlan sa lahat ng mga gastos. Kapag ang kanilang mga pagkakakilanlan ay nalantad, ito ay tapos na para sa kanila. Sige. Naiintindihan ko. Tumanggo si James, pagkatapos ay nawala sa tuktok ng bundok sa susunod na sandali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 450. Si James ay lumitaw muli sa labas ng Hopeless City. Hindi siya nagmamadaling pumasok sa lungsod at pinakawalan ang kanyang divine sense upang suriin ang paligid. Ang Hopeless City ay isa sa mga pangunahing lungsod ng Soul Race, kaya protektado ito ng isang malakas na pormasayon. Karaniwan, ang pagbuo ay magiging hindi aktibo, ngunit ito ay isinaaktibo ngayon. Kapag naisaaktibo ang pormasayon, isasara ang bawat pasukan, na ginagawang ang pangunahing gate ng lungsod ang tanging daan papasok sa lungsod. Sa labas ng gate ng lungsod ay nakalatag ang isang kayamanan na maaaring makilala ang aura ng isang target. Kung lalapit si James ng sobra, makikita nito ang aura ng kanyang kaluluwa at makikilala siya bilang isang tao. Ito ay nilikha ng 10 dakilang lahi upang matanggal at pumatay ng mga tao. Pinagmasdan ni James ang sitwasyon sa labas ng gate ng lungsod mula sa malayo. Nang makita kung gaano kalakas ang lungsod, nagsimula siyang mabalisa. Nagtago siya sa labas ng lungsod, naghihintay ng pagkakataon. Makalipas ang ilang araw, si James ay nasa kanyang unang pinagtataguan at hindi gumagalaw. Isang 180 sentimetro ang taas na lalaki na nakasuot ng itim na damit ang biglang naglakad patungo sa lungsod. Hinawakan niya ang isang kutsilyo sa kanyang kamay, at kinaladkad ang talon nito sa lupa,
na nag-iwan ng mga marka. Isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan, na agad na nakakuha ng atensyon ng mga gwardya pagkaraan, libu-libong mga gwardya ang sumugod sa kanya. Si James, na nakatago pa rin sa malayo, ay nagulat nang makita ang lalaki na papalapit sa gate ng lungsod. Siya ay walang iba kundi si Bruce, na nakapatay ng isang kahanga-hangang soul race kanina. Tumayo siya malapit sa gate ng lungsod at pinakawalan ang kanyang matinding aura. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang malaking kutsilyo, itinutok ito sa mga bantay na nauuna sa kanya, at hiniling sa kanya ang Panginoon mo, B. Swoosh! Isang sinag ng liwanag ang biglang sumikat sa lupa. Ang Panginoon ng walang pag-asa na lungsod, si Hachan, ay lumitaw mula sa loob nito. Nang makita niya si Bruce sa labas ng gate ng lungsod ay agad na umitim ang mukha nito. Kanina pa kita hinahanap, pero sinamantala mo ang pagkakataon para ibigay ang sarili mo sa akin. Palibutan mo siya, gusto ko siyang mahuli ng buhay. Nagmamadaling lumabas ang libu-libong gwardya at agad na pinalibutan si Bruce. Haha, humagalpak ng tawa si Bruce habang nakatingin sa mga gwardya. Pumunta ako dito na may desisyon na hindi ako aalis ng buhay. Matapos patayin ang kababalaghan ng Soul Race, tumakas si Bruce sa isang ligtas na lokasyon. Gayunpaman, nalaman niya na ang kanyang punong nayon at ang mga taga-nayon ay nahuli. Sa huli, nagpakita siya ng sarili para iligtas sila. Nadakip ang punong nayon at ang iba pa dahil kusa siyang kumilos. Kung hindi niya pinatay ang kababalaghan ni Soul Race, hindi niya magagalit ang Soul Race at ang kanyang nayon ay naligtas. Ako ang may pananagutan sa pagpatay sa kababalaghan mo. Wala itong kinalaman sa punong barangay ko. Sinabi ni Bruce, ang punong nayon at ang iba pa ay naninirahan sa pag-iisa sa isang maliit na nayon sa loob ng Soul Realm. Hindi pa sila nakagawa ng anumang bagay para salungatin ang Soul Race. Hayaan mo sila. Ako ang magtataglay ng mga kahihinatnan ng aking mga aksyon. Hachan snorted disdainfully. Sa tingin mo ba nasa posisyon ka na magtakda ng mga kondisyon? Sa sandaling iyon, ang langit ng aura ni Bruce ay nag-rocket at nag-disperse upang bumuo ng isang nakakatakot na magnetic field. Ang mga mukha ng mga gwardya ay naging distorted nang makaharap nila si Bruce ng buong lakas. Ikaw ay isang quasi-Akmin. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Hachan si Bruce. Naramdaman din ni James ang aura mula sa malayo at bahagyang nagulat din. Mula sa narinig ni James, si Bruce ay isang kababalaghan, ngunit naabot lamang niya ang tuktok ng isang 9-power macrocosm ancestral god. Hindi pa niya naabot ang ranggo na quasi-Acme. Tumingin ng masama si James kay Bruce. Hindi nagtagal, naintindihan na niya ang nangyayari. Napaka-unstable ng aura ni Bruce, at hindi pare-pareho. Isinakripisyo niya ang sarili niyang blood essence at kaluluwa para sa pilitang maabot ang quasi-Acme rank. Bagamat siya ay pansamantalang malakas, siya ay mawawalan ng kakayahan pagkatapos ng labanan. Kahit na mabuhay siya, mawawala ang kanyang cultivation base at magiging baldado magpakailanman. This guy don't even care for himself. He is willing to sacrifice himself to save them. Hindi maiwasan ni James na mag-alala para kay Bruce.